Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa November 16, 2015, ipagdiriwang ng bansa ang ika-125 taong karawan ni Pangulong Elpidio Quirino, ang Pangulo na nagpadala ng ating mga kawal sa Korean War, ang pinakaunang pakikidigma ng mga Pilipino sa isang dayuhang bansa. Ang tawag ng ilan sa digmaang ito ay World War III sapagkat mahigit 20 bansa ang nakilahok. Ayon kay Fidel Ramos, veterano ng Korean War, dahil volunteers itong mga Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOC, maituturing silang happy bunch na sa kabila ng katatapos pa lamang na digmaan ay gusto na ring patunayan ang kanilang magagawa para ipagtanggol ang nalalaman nilang konsepto ng demokrasya. Dumating ang mga kawal natin sa Korea noong September 1950 sa panahon na tila makukuha na ng North Korea o DPRK ang buong peninsula. Sa kanilang pagdating, naroon na ang 17 taong gulang na si Ninoy Aquino, ang war correspondent ng Manila Times, na nagpresenta sa sarili dahil lamang walang matandang gustong kumuha ng assignment. Mahalaga naging papel ni Ninoy sa loob ng 11 buwan at ng iba pang tagapagbalita doon dahil sila ang nagpaabot ng kalagayan ng mga kawal natin sa kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagsusulat ukol sa mga individual na karanasan ng mga sundalo. Sa mga larawan na ito, makikita ang ating mga kawal na nagsasalo sa kape at donut, dumudulog sa may kapal, nagre-relax, pumipila para uminom ng beer at binibisita ni Rogelio de la Rosa. Pero ang digmaan ay hindi picnic. Sumabak sila sa matinding mga labanan. Sa Battle of Mudong Singye, napasabak laban sa DPRK ang platoon ni First Sergeant at Tank Platoon Commander Maximo Yang. Nakasakay siya sa tangke na itinaas niya sa burol, ngunit dahil hindi niya makita ang mga kalaban, lumabas siya. Kinuha mismo ang machine gun at kahit na walang proteksyon ay bumaril lang ng bumaril sa mga kalaban. Dahil sa kanyang katapangan, si Max Yang na veterano ng 3 pang digmaan ay nagtamo ng Gold Cross Medal. Ito ang ating unang pagwawagi bilang sandatahang lakas sa labas ng bansa. Liban sa mga komunista, tila mas matinding kalaban ng mga Pilipino, ang lamig. Ang isa sa pinakamalamig na taglamig sa kasaysayan ng Korea. Dahil sinabi ng commander nila na si Colonel Mariano Azurin na hindi sila lalaban hanggang hindi napapalitan ng mas makapal na mga uniforme ang kasuotan ng kanyang mga tao, siya ay pinauwi. Sa sumunod na taon, ang 10th BCT ay sumabak muli sa pinakamalaking labanan nila, ang Battle of Yuldong Bridge. Sa magkabilang panig nila, ang mga Turko at Puerto Ricans ay napasok ng daang libong mga komunistang Tsino na sumama na sa digmaan. Iniwan nila ang kanilang mga posisyon. Tanging Pilipino ang nangatira at tulad na makikita sa mapang ito, ang 700 mga Pilipino laban sa libu-libong puwersang Tsino at DPRK ang tanging linya na hindi napasok ng kalaban. Tinatayang 100 ang nasawing Pilipino sa labanan na ito, ngunit masasabing mayahanay natin sa pinakadakila nating mga labanan sa kasaysayan na nakatulong sa pagpapaurong sa DPRK. Ngunit sa kasamaang palad, tila hindi ito pinag-uusapan, isang limot na digmaan ng ating mga limot na bayani. Ipagpapatuloy sa susunod. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.